Praise God. Hallelujah. Masaya po ba ang bawat isa? Tingnan mo ngayong katabi mo kung masaya. Amen. Hallelujah. Sige po, tumayo po tayo at manalangin po tayo. Hallelujah. Bless your holy name, O God. Lord, thank you po, Panginoon, O God, for this opportunity that you have given unto me, O Lord God. Ikaw ang maitaas, ikaw ang siyang maluwalhati, O Lord God. Continue to pour out your spirit, your blessing, O God, upon us, Panginoon. Let your anointing flow, O Lord God. More revelations to come, Panginoon, O God. And we do believe, O God, something good is going to happen, Panginoon, sa araw na ito, Lord God. Salamat po, Panginoon. Ikaw ang maitaas, ikaw ang siyang maluwalhati. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Praise God. Makakaupo na po tayo. Praise God. Purihin ang Panginoon. Welcome po sa mga baguhan po na ngayon lang po naka-attend. Ang pangalan po ng church natin ay Amazing Breakthrough Church International. Senior cut lang po yung ABCI family. Amen? Kasi baka po nakita ninyo nakalagay dito, Victory. Baka akala nyo Victory Church po. Hindi po. Hallelujah. Iyon po ang ating tema ngayong week na ito. Nakalagay po dito, we are victorious, committed disciples. Amen? Hallelujah. We are victorious. Amen? Do you believe in that? Amen. Hallelujah. Kasi po, kung titingnan po natin, hallelujah, kung hindi po tayo victorious, wala na tayo dito ngayon. Amen? Hallelujah. Kung titingnan po natin yung mga past Sundays po na atin po na kung saan natanggap na mensahe ng Panginoon, ano po yon? Hallelujah. Growing in faith. Amen? Sumunod, grow in your faith. Matindi na yan ha. Growing in faith, then growing in your faith. Amen? Meron na ba nag-grow? Ha? Meron na ba? Kayo lang po ang makakasagot yan. Amen. Praise God. Hallelujah. At ngayon naman po, ang topic po natin ay grow up. Keep your faith alive. Yan. Amen? Ang sabi po dito, grow up. Pag sinabi pong di bali na po kung sabi nga ay hindi ka tumatangkad. Pero ang maganda dito, nag-grow ka naman pataas. Amen? Huwag na po tayo mag-grow hallelujah, palaki, kundi mag-grow up na po tayo. Amen po ba? Praise God. Hallelujah. Kasi po kung titingnan po natin, hallelujah, ang salita po ng Panginoon, hallelujah, ang gusto po lagi ng Panginoon dyan, tayo po ay umangat. Ayaw po ng Panginoon na kung saan manatili ka na stagnant. Kung sa tubig po, sino po nakakita na ng tubig dito? Sa tubig po, ano po ang pagkakaiba ng tubig na dumadaloy at tubig na stagnant? Ano ang pagkakaiba? Malabo. Pag stagnant ang tubig, pagdating ng ilang araw, iba na ang amoy. Di ba? Oh, yan, pinamamahayan pa ng lamok. Hallelujah. Pero pag ang tubig na gumagalaw, hallelujah, na kung saan tubig, na kung saan umaagos, hallelujah, meron kang makikita na mga fresh. Pwedeng fresh na isda, pwedeng fresh na hallelujah, tubig. Hallelujah. Nung isang araw nga po, hallelujah, meron pong balita doon, ewan ko sa Antique hallelujah, na kung saan yung tubig, iniinom nila. Bakit? Sabi niya, itong tubig na ito, sa dagat yun umiinom sila. Bakit? Hindi daw maalat. Kasi ang alam natin, sa dagat, maalat. Pero yun daw tubig, halos nandun din parang parang galing din yun sa dagat. Pero nung iniinom nila, hindi maalat. Kaya sabi nila, ito ay iniinom namin, pero hindi sumasakit ang tiyan namin.
Oh, ibig sabihin, hallelujah, kung yung mga tubig sa dagat, pag ito po pala ay gumagalaw at ito po ay nakikita natin yung pag-alon, meron din po palang nagiging fresh. Meron din po palang maging malinaw doon na kung saan pwede palang may time na hindi na siya maalat. Amen? Kaya tingnan mo, kapatid, sa sarili mo, pag nag-grow up ka, hallelujah, yung faith mo nagiging alive. Amen? Tingnan mo, pag hindi ka nag-grow up, hallelujah, tingnan mo ang faith mo, nai-faith. Ano? Hindi na faith ang gumagana, kundi nai-faith. Amen? Hallelujah. Tingnan po natin, basa po tayo ng teksto natin. Hirap pala nitong hindi sa iyo. Alam to. Ang teksto po natin. Yan, teksto po natin sa Hebrews 11:6. NCB po. Praise God. Ayan. Hindi, sa akin na nakaano. Ayaw na eh. Ayaw na. Sensya na po kayo, hindi po sanay na gumagamit ng gadget. Yan. Ayaw nang gumana sa aking fingerprint. Oh, ayan. Praise God. Amen. Yan, ang teksto po natin ay nasa Hebrews 11:6. Amen? Basahin po natin to. Without faith, no one can please God. Anyone who comes to God must believe that He is real and that He rewards those who truly want to find Him. Amen? Hallelujah. Sabi po dito, without faith, hindi natin mapiplease si God. Amen? Hallelujah. Kasi mismo si God, alam niya kung ikaw ay may pananampalataya o wala. Ang pananampalataya, hallelujah, siyempre nakikita yan sa puso natin and at the same time, lumalabas yan, nakikita yan. Amen po ba? At ang maganda pa dito, ang sabi nga, anyone who comes to God must believe. Naniniwala ka ba na ang Diyos ay totoo? Tanong mo nga sa katabi mo, ang Diyos mo ba totoo? Oh, hallelujah. Kasi po, ang sabi po dito, hallelujah, that He is real and that He rewards those who truly want to find Him. Totoo ang ating Panginoon. Kapatid, sabihin mo sa katabi mo, totoo ang Panginoon natin. At doon sa mga gusto na makita at kung gusto na kung saan saliksikin ang ating Panginoon, doon mo naman makikita yung reward. Ano yung reward na ibibigay ng Panginoon sa iyo? Bawat hilingin mo sa Kanya, ipagkakaloob niya sa iyo. Amen? Sino po dito ang nakaranas na, hallelujah, nung first time niya na Christian, kung ba sabihin natin na 1 week ka pa lang, 1 month ka pa lang, o kaya 1 year ka pa lang, nagugulat ka. Every time na magpe-pray ka, answered prayer ka agad. Amen? Naranasan po ba ninyo? Ako lang yata nakaranas nun, para hindi kayo excited. Hallelujah. Glory to God. Kasi nagugulat ako. Kaya nga po lagi ako nagpapatuloy na umattend. Nagpapatuloy ako sa Panginoon. Bakit? Every time na ako'y lumalapit sa Panginoon, andun ang excitement. Bakit? Tinutugon ng Panginoon eh. Ito po, lagi nyo na naririnig to. Unang attend ko po, hallelujah. Siguro mga 1 month pa lang ako, 2 months, 2 or 3 months. Nalaman ng parents ko na umattend po ako. Dito po sa born again Christian. Nagalit po talaga sa akin. Kasi sinabihan po ako talaga ng father ko. Sabi ng father ko, wag mo na akong kilalaning ama.
hindi na kita kikilalaning anak pag hindi ka umalis dyan. Di siyempre, first time mo, saan tawag nga noon? Baby Christian pa lang. Hallelujah. Unang papasok sa iyo, takot. Unang papasok sa iyo, kaba. Hindi mo alam kung anong isasagot mo. Pero may natutunan ka naman konti. Kailangan daw mag-pray. Sarili ko nag-pray ako, Lord, anong sasagot ko? Alam niyo po, binigyan ako ng wisdom ng Lord. Sabi sa akin, nakapagsalita po ako sa father ko, sabi ko, alam niyo po, kung kinakalimutan niyo akong anak, hindi ko po kayo kalilimutang ama. Alam niyo po, nagulat ang father ko na kung saan nakasagot ako ng ganon. Tumahimik siya. Then, dumating po ang time uli, sunod na pag-uusap namin. Hallelujah. Mukhang nagbasa ng Bible. Sabi niya, ang sabi sa Biblia, obey your parents. Naku, ayan na. Sabi nga, obey your parents. Sabi ko, paano ko kaya sasagutin to? May naisagot na naman ulit ako. Tumingi ako ng wisdom kay Lord. Sabi sa akin ng Panginoon, may sinabi din salita ng Panginoon. Ang sabi po, ang alam ko po, sabi ko, kasi first, baby Christian pa lang wala pa ako masyadong alam sa mga salita ng Panginoon. Ang alam ko po na salita ng Panginoon, honor your parents. Kasi ang nalaman ko po ay obey your God. Then, ang parents, honor your parents. Ay di siyempre, wala namang masyadong alam father ko sa Bible. Wala na ulit siyang may sagot. Wala na ulit siyang may Hallelujah. Hanggang sa dumating po yung time, hallelujah, na yung mismong father ko ay lumapit doon sa kanyang kapatid. Sabi niya, marunong nang sumagot si Aida. Sabi ganon. Kasi kami po ay pinalaki na kung saan po ay huwag kang sasagot sa magulang mo. Pag nagsesermon ang parents mo, walang sasagot, walang sasabat. Pero yung time na yun, binigyan po ako ng wisdom ng Panginoon. Pwede po natin sagutin ang ating magulang, pero in a nice way. Hindi po natin kailangan na, hallelujah, na kung saan ay pabalagbag na pagsasalita. Amen? Kaya doon po nakita ko po, Lord, ito po pala, pag iyong inangkin, pinaniwalaan mo na totoo ang Diyos na tinanggap mo, may reward si God. Bibigyan ka ng wisdom. Bibigyan ka ng tapang. Na kung saan, hallelujah, kahit yung magulang mo, pwede mong sabihan na kung saan hindi magagalit sa'yo. Amen po ba? Praise God. Sabi nga po dito, if you keep your faith close, the Lord will be with you every step of the way throughout your life. But especially when you need Him most, He will be your guide. Amen? Kailangan daw po, hallelujah, yung pananampalataya mo, dapat close kayo ni Lord. Ayos yung ating relasyon sa Panginoon. Amen? Paano magiging maayos ang relasyon natin sa Panginoon kung hindi mo naman kinakausap ang Lord? Diba? Kayo ba nakaranas na sa pamilya nyo? Hallelujah. Dumaan ng isang araw, hindi kayo nag-usap? Meron ba sa inyo doon? Ewan ko, baka siguro yung iba, Hallelujah. Alam ko, nangyayari lang to kung broken family. Pero sabi nga, ibig sabihin, kung okay ang relasyon sa pamilya, hindi po pwede sa isang araw ay hindi mag-uusap. Bakit? Hindi mo ba pinakakain ng nanay mo? Hindi mo ba pinakakain ng anak mo? Kasi pag-uusap na yun eh. O, halika na, kain na tayo. O, nanay, magluto ka na. O, anak, kain ka na. O, kuya, maghugas ng plato. O, ate, maghugas ng plato. Alam niyo po, yung paghuhugas ng plato, laging tinatakasan yan eh. Kahit po kami nasa probinsya, tinatakasan ang paghuhugas ng plato. Bakit po? Naranasan po namin yan. Pagkatapos kumain, pabilisan kumain. Pagkatapos kumain, aalis na agad, tatayo. Sasabihin ng isa, CCR lang ako. Sa probinsya po, ang CR hindi kadikit sa bahay. Ang CR, hallelujah, may pagitan.
Makikita mo, hallelujah, wala pa pong kuryente sa amin noon. Hallelujah, makikita mo, dala-dala yung ilawan na andun sa CR. Di, akala mo naman nasa CR. Hallelujah. Pag ang kapatid ko naman po lalaki, yung tatay ni Lendel, pag siya naman po ang maghuhugas, pinatutulog niya yung plato. Nasa na kayo, mga babae, maghugas kayo ng plato. Pero makikita mo yung ate ko, yung ilawan lang pala ang nandun sa CR, wala siya doon. Amen? Bakit? Pag-iwas lang sa paghuhugas ng plato. Pero alam niyo po, kahit ganun ang mga nagiging sistema namin, naandun pa rin ang closeness namin sa isa't isa. Hindi po namin naranasan na kung saan yung away na talagang wala nang batian. Hindi po namin naranasan yon. Amen. 3 lang po kami magkakapatid. Ako po ang bunso. Amen. Pero sabi nga, sa buhay natin, kung kailangan mo maging close ka sa Panginoon, kausapin mo ang Panginoon. Araw-araw, oras-oras, minu-minuto. Amen? Paano mo kakausapin ang Panginoon? Through the Word of God. Amen? Ganun po ang gagawin natin. At sabi nga po, no, diba, no nakaraan, sinabi nga, paano daw po, hallelujah, ang ating pananampalataya ay through hearing the Word of God. Ay kung wala kang naririnig na salita ng Panginoon, paano? Lalakas ang pananampalataya mo. Kaunting problema, bibigay ka niyan. Amen? Hallelujah. Grow up. Sabi nga po, ano po ba ibig sabihin ng grow up? Yan. Ang sabi po ng grow up means advance. Oh, pag sinabing grow up, advance. May pagkilos na gagawin. Amen? Pag sinabing advance, hallelujah, advance ang pagkilos mo. A-attend ka ng linggo, advance ang gagawin mo. Saturday pa lang, nakaplansya ka na ng damit. Hallelujah. Kung a-attend ka ngayon, 3:00 ang gawain natin, advance ang lunch mo. Hindi ka magla-lunch ng regular na lunch mo. Bakit? Magta-travel ka pa papunta doon sa church mo. Diyan po makikita ko, ikaw ay nag-grow up. Amen? Ano pa? Rise to a higher level. Amen? Mag-level up tayo, mga kapatid. Tingnan mo nga katabi mo kung nagle-level up. Kung yan ba ay nakikinig, tignan mo nga kung nagle-level up yan. Kung yan ba ay nakatingin dito po sa ating pinapakita, o tingnan mo ang katabi mo, o baka natutulog na. Kapatid, ang pagdalo sa gawain ng Panginoon, ito po ay hallelujah, hindi po ito oras na kung saan tutulugan mo ang Panginoon. Pinagod mo ang iyong buhay, pinagod mo ang sarili mo Lunes hanggang Sabado, tapos Linggo, yan ang i-offer mo kay Lord. Ipipikit mo lang. Anong gusto mo? Manatiling nakapikit? Alam niyo po, hallelujah. Ito, inaamin ko po, nanonood po talaga ako ng teleserye. Siyempre, alam na ng bawat isa dito kung anong pinapanood ko, yung Abot Kamay. Kung titingnan po natin, may natututunan din ako doon sa mga doktor doon. Kasi, hallelujah, pag merong pasyente, alam niyo yung sasabihin, huwag kang pipikit, huwag po kayong pipikit, huwag po kayong pipikit. Bakit? Alam ng doktor, pag pumikit ka, tuloy. Ay kapatid, ay mas lalo na dito. Hallelujah, huwag kang pipikit. Kapatid, sabihin mo sa katabi mo, huwag kang pipikit. Hallelujah. Ay kung yung mga doktor nagsasabi, hallelujah, sa pasyente na huwag kang pipikit, ay ganun din tayo. Amen? Bakit? Hallelujah, hindi tayo mag-grow, hindi tayo magra-rise higher level. Ano pa? Develop into an adult. Hindi ka na bata Amen? Nandito ka na sa adolescence. Ang bata lang dito si Macy. Oh, di ba? Supposed to be, tanungin mo sarili mo, ilang taon ka na ba na kay Kristo? No. Baby ka pa rin ba? Supposed to be, nagiging adult ka na rin dyan. Bakit? Hallelujah. Makikita mo, hallelujah, ang bata, habang lumalaki, tingnan nyo, nagiging conscious na mga bata,
Ngayon nga, kahit nga yan kasi laki ni Macy, namimili na rin yan ng isusuot, di ba? Oh, hallelujah. Ang mga bata, hallelujah, dati-rati, ang nasusunod lagi, ang mother, di ba? Ang parents ang nasusunod ko, ano isuot? Sige lang, suot. Pero dumarating ang makikita mo ang mga bata, ayaw. Nagkaroon pa ako ng pamangkin, hallelujah, nakatabi ko lang po ang talagang babae po ito, hindi po talaga mapagsuot ng nanay niya ng bestida. Kaya yung mga bestida niya naka-stack lang po. Magsusuot lang po yan ng bestida. Sabi ng nanay niya, magsisimba tayo, kailangan nakabestida ka. Mga age, 2 years old po yata yun o 3 years old. Ayaw po. Ang mangyayari pa, pupunta pa po si Apostle doon sa bahay na yon para po papagsuotin ng dress. Pero si Sherman po, lagi yan nakadress lagi talaga. Hallelujah. Pero ang ayaw na ayaw lang po ni Sherman ay ipitan ang buhok niya. Dahil pag inipitan mo ang buhok niya, pagdating namin ng church, wala na yung ipit. Ayaw po niya yan kaya. Pero dress, okay lang. Pero tingnan po ninyo, dumarating po ang time, hallelujah, tayo dapat mag-mature. Maging adult po. Sabi nga po, come to existence and develop. Ma-develop, hindi lang personality. Ma-develop yung spiritual life mo. Amen? Hallelujah. Na kung saan pagdating mo sa church, hallelujah, nandoon, ako nga natuwa nga kay Brother Ronald kanina, hallelujah, hindi naman niya kilala pa ang iba, nilalapitan niya. Tayo nga magkakakilala na eh. Hello? Nabati mo ba yung katabi mo? Oh, hallelujah, glory to God. Praise God. Titingnan po natin, batiin natin sila, kamustahin natin sila. Amen? Hallelujah. Kung siya ba ay naging maganda sa paningin mo ngayon, o di sabihin mo, ang ganda mo ngayon. Ang gwapo mo ngayon. Amen? Hallelujah. Alam niyo po, kahit po kami lang, tatatlo lang po kami sa bahay. Hallelujah. Kami mismo nagsasabihan yan. Kaya si Apostle, si Sherman, kami po kasi ang number 1 mga detractors sa isa't isa. O kaya nga po, pag kami bumibili po ng damit, at bumibili kami ng hallelujah sa mall, ang tagatingin namin si Apostle. Kaya pag kami pupunta sa fitting room, si Apostle nakaabang doon. Titingnan ko. Kaya pagkasuot namin, Dad, okay? Oh, ganun din po, pati si Sherman. Kaya si Apostle, ganun din. Pag nagsukat din siya, lalabas siya, itatanong sa amin dalawa, okay ba? Kasi mas maganda pa ang unang maka-appreciate, hallelujah, ng iyong outward appearance kasama mo sa bahay. Amen? Amen? Hindi ako natutuwa na kung saan, hallelujah, na-appreciate ng tagalabas, pero yung tagaloob sa bahay mo, hindi nagugustuhan. Amen? Something is wrong. Amen? Mag-grow up tayo. Amen? Hallelujah. Tingnan po natin, may practical ways to release your faith. Yan. Practical ways to release your faith. Number 1, trust God even difficult times. Yan. Alam niyo po, medyo madaling basahin, mahirap gawin. Amen? Trust God even in difficult times. Sabi po dito sa Isaiah 41:10, don't worry, I am with you. Don't be afraid, I am your God. I will make you strong and help you. I will support you with my right hand that brings victory. Amen? Tingnan ninyo, hallelujah. Kaya po sinabi sa atin ng Panginoon na kung saan magtiwala tayo sa Kanya, manampalataya tayo sa Kanya. Bakit po? Merong pangako ang Diyos sa atin. Huwag daw po tayong mag-alala. Huwag tayong matakot. Bakit? Hallelujah. Palalakasin tayo ng Panginoon. Sino po dito? Alam niyo po, hallelujah. Minsan nalulungkot po ako. Pag may kinumusta po akong tao, sabi ko, oh, bakit nangangayayat siya? Sabi niya, sagot sa akin, kasi merong sakit siya, ay walang ginawa kundi isipin yung sakit niya. Kaya pala nangangayayat. Mahirap po ang ganon. Pero eto, may pangako ang Panginoon sa atin, don't worry, I am with you. Don't be afraid, I am your God.
Pag yan sinabi na ng Panginoon sa iyo, sa palagay mo, hallelujah, ikaw ba manghihina pa? Hindi. Lalakas ka. At doon mo lalo panghahawakan at pagkakatiwalaan ang Panginoon. Amen? At ang sabi pa dito, and I will support you with my right hand that brings victory. Ang kanang kamay ng Panginoon ang magdadala sa iyo sa katagumpayan. Amen? Tandaan natin yan. Ano lang gagawin natin? Trust God. Hallelujah. Pagkatiwalaan natin ang Panginoon. Ang mahirap kasi, hallelujah, minsan nawawala ang tiwala natin sa Panginoon. Bakit? Pag may time na kung saan, hallelujah, nagwo-worry na tayo. Lord, paano yan? Yung pagpasok ng anak ko, wala nga siyang tuition. Ang problema, yung pang araw-araw, alam niyo po, hallelujah, yung worry, hindi nawawala eh. Yung meron ka namang ipababaon sa sa estudyante mo. Para ito, estudyante po namin si CJ. Siyempre, ang ginawa po namin, pinamili na namin ng kanyang pambaon at pangkain sa umaga. Pero, hallelujah, kahit pala nakaprepare na yan, minsan nagwo-worry ka pa rin, ano kaya iluluto ko? Kasi sasabihin ng estudyante mo, sawa na ako dyan, longganisa na naman. Sawa na ako, manok na naman. Di ba? Kasi yun na nasa sa isip mong gagawin, di ba? Magpe-prepare ka ng longganisa. Naka-stack na yan sa rep. May stack ka rin na na manok. Yung iba naman, nagha-hotdog. Hindi po kami nagha-hotdog. Hallelujah. O kaya itlog. Pero pag yun pala, araw-araw, hallelujah, ang iyong uulamin, nagsasawa din ng mga bata. Hindi rin, sabi, hindi na estudyante ang magbabaon. Meron na rin mga, pumapasok sa trabaho. Kakain din ng almusal yan, magbabaon din. Pero nagsasawa din. Pero, alam nyo po, pag tayo pala, hallelujah, may pananampalataya tayo, o kaya may pangarap tayo, hallelujah, hindi mo na iniisip yung magsasawa ka daw sa kinakain eh. Kasi ako po, nag-aral po ako ng college. Sa probinsya po, hallelujah, naranasan ko po kasi talaga na 1 linggo galunggong. Kasi yun po ang pinakamurang isda, galunggong. Sabi ko nga po, at ang ginawa ko po, pag nagsasawa na po ako sa galunggong, kasi ako po, Batanggenya, ang galunggong po sa amin, isinasaing. Alam po nyo yon sa kamyas? Sinaing po. Hallelujah. Ngayon, nagsawa ako sa sinaing na galunggong. Sabi ko, ipiprito ko naman. Di nakaprito na siya. Sawa na ako sa prito, sarsyado naman. Di ba? May sabaw, mayroong namang hallelujah. Iba to, o kaya gagawin mong paksiw. Marami. Pero sa buong 1 linggo, galunggong ang ulam ko. Di ba? Iba't ibang luto lang. Ngayon, wala nang pambili ng isda. Kahit pa sabing mura ang galunggong, wala nang pambili. Ang natitira na lang pambili ay itlog. Ano ang gagawin sa itlog? Nilagang itlog? Pritong itlog? Sinabawang itlog? Alam niyo ba paano sinabawan ng itlog? Ganto lang po, hallelujah. Ewan ko kung bakit natutunan ko din lang yun. Nagpakulo lang ako ng tubig, nilagyan ko ng konting asin, nilagyan ko ng paminta, binasag ko si itlog, may sabaw na ang itlog ko. Oh, di ba? Nakakain. Di ba yung, gano'n, sabi ko, Lord, minsan natatawa ako, ngayon ko lang naiisip yun ha, pero nung time na nag-aaral ako, hindi ko naisip na, nakaka-create pala ako ng mga bagay na kung saan, hallelujah, matugunan. Bakit po? Natanim sa isip namin yung sinabi ng mother ko, huwag kang papasok sa school nang walang laman ang tiyan mo. Dahil walang papasok sa utak mo pag walang laman ang tiyan mo. Kaya lahat ng paraan ginawa ko. Ay lalo na ngayon na kay Lord tayo. Ang sunod po, Proverbs 3:5-6. Tingnan po natin. Sabi dito, trust the Lord
completely and don't depend on your own knowledge. With every step you take, think about what He wants and He will help you go the right way. Si Lord ang mag-guide sa inyo. Kasi kung titingnan natin, kung tayo'y aasa sa parents natin, hallelujah, baka hindi na tayo naka-grow up. Bakit po? Ang parents ko naman hindi tapos ng pag-aaral eh. Ang parents ko, hallelujah, ang mother ko tapos ng grade 6. Ang father ko, high school. Yung pag-aaral mo, hindi na nila alam yun. Sino mag-guide sa'yo? Sino mag-tutor sa'yo? Kahit sila, hindi nila alam. Ang kagalakan lang ng parents natin, ano yon? Na sila'y makaakyat ng entablado. Amen? Bakit? Ibig sabihin, may award ka. Bukod lang sa award na gayon, ikaw ay nakagraduate. Amen? Praise God. Kaya dito po, sabi po ng Panginoon, manampalataya tayo sa Panginoon. Magtiwala tayo sa Panginoon. Complete. Ang sabi po dito, completely. And don't depend on your own knowledge. Amen. Bawat isa sa atin, marami na po dito ang nagtapos ng pag-aaral. Marami na po dito ang kung saan, hallelujah, nagmasteral pa. Pero hindi yan ang dapat natin ipagmalaki. Ang ipagmalaki natin, yung ginawa ng Panginoon sa buhay mo. Amen? Hallelujah. Number 2, strengthen your faith in God in times of difficulty. Yan. Alam nyo, yung kalakasan, talagang sa Lord lang tayo aasa. Amen? Ako po, bilang senior citizen na, talagang kay Lord talaga ako aasa. Bakit po? Hallelujah. Yung ikaw ba gigising ng maaga, pagising mo ng umaga, ang kamay mo hindi mo masyadong maiganyan? Naka-experience. Wala pa senior dito, ako pa lang. Pero alam ko, ang iba dyan, nakakaranas na ng ganyan, di ba? Hindi lang bata ang nagko-close open, pati matanda, kailangan din mag-close open. Natutunan po namin yan doon sa senior exercise. Kailangan daw po, bago ka bumangon, hallelujah, i-exercise mo muna ang kamay mo, ganyan, close open. Hallelujah. Ganon din pati ang paa. Igaganyan mo muna. Huwag ka basta-basta agad tatayo. Paggising mo, babangon ka agad. Hindi po, lalo na kung ikaw ay high blood, delikado. Ganon lang mo muna ang katawan natin. Ano po ang sabi dito? Pray. Ano po ang gagawin natin? Para lumakas, pray. Build your faith. Kailangan manalangin tayo. Kapatid, wag mong kalilimutan yan, na paggising mo sa umaga, manalangin. Amen? Kahit pa sabihin na late ka ng gising, at ikaw malilate sa school, malilate ka sa trabaho, wag mong kalilimutan ang mag-pray. Sabi nga, sometimes when facing serious issues, you may feel as though you have no words left. Totoo po. Sino po dito ang minsan nakakaranas ng matinding issue sa buhay? May problema. Di ba pag ikaw mayroong matinding problema, kahit yung prayer parang walang lumabas na words sa labi mo, ano lang ang lumalabas? Luha. Di ba? Hallelujah. Pero sabi nga ng Panginoon, pray tayo. Hallelujah. Bakit po? Sabi po dito sa Romans 8:26, in the same way, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercedes for us through wordless groans. Amen? Kahit po walang lumalabas sa ating bibig na salita, pag sinabi po mag-pray, makikita mo na lang yan, nag-groan ka na lang. Doon sa mga marunong na mag-tongues. Di ba? Minsan ang lumalabas na lang sa labi mo, nagtatangs ka. Umiiyak ka, pero nagtatangs ka. Bakit? Hallelujah. Yung Holy Spirit mismo, hallelujah, ang nag-i-intercede sa'yo. Bakit? Alam ng Panginoon na hindi mo na kaya. Kaya minsan wala nang lumalabas sa labi mo, wala nang lumalabas na kung saan words, hallelujah, sa lips mo. Bakit? Kasi alam ng Panginoon, kailangan mo na ang banal na Espiritu. At doon mo makikita, pag pinur out ka ng Holy Spirit, doon naman lalabas ang speaking tongues. Bakit? Ibig sabihin, nabaptize ka.
Kaya yun po ang isang proof na ikaw ay baptized ng Holy Spirit. Bakit po? Hallelujah, nakakapag-speak in tongues tayo. Amen po ba? Praise God. Ano pa? Sabi po sa Romans, ano pa sunod dyan? Sa Tagalog. Sabi nga sa Tagalog, gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto, kaya't Espiritu ang dumaraing para sa atin sa paraang din natin kayang sambitin. Amen? Yung Espiritu mismo ng Diyos ang siyang magdidikta sa iyo para yung panalangin mo ay mailabas mo. Amen? Hallelujah. Number 3, trusting Jesus when your world. Trusting Jesus when your world everything is falling apart. Ang pagtitiwala sa Panginoon, tingnan ninyo mga kapatid. Hallelujah. Paano ka minsan sasabihin natin, ang hirap, pastora, mag-trust sa Lord, lalo na kung nakikita mo, watak-watak na kami. Sino dito naka-experience? Ewan ko, kung meron po dito, kung saan family nyo, watak-watak na. Pastora, hindi na po ako makapag-church, hindi na po ako makapag-ano sa Panginoon. Bakit? Watak-watak na po kami. Anong watak-watak? Parang, hallelujah, sa ko ba nakita yun sa social media na kung saan, hallelujah, merong isang bata, estudyante, ewan ko kung estudyante, bata, nakasakay sa tricycle, yung matanda ang nagpapaandar, in-interview, nung bata yung tricycle driver. Sabi niya, tatay, sabi niya, may mga anak po ba kayo? Oo, sabing ganon. Sabi niya, kumusta naman po? Tapos na sila ng pag-aaral. Tapos na po pala ng pag-aaral ng mga anak niyo. May trabaho na po. Oo, may trabaho na sila. Ay, bakit po namamasada pa kayo? Ay, tapos na po pala ng pag-aaral ng mga anak niyo at may trabaho na. Wala sila dito sa akin. Nasa ibang bansa. Di lalo pong mas maganda kasi malaki po ang income nasa ibang bansa. Hindi, kasi sakala sila nagbibigay pag hihingi ako. Pero pag humihingi ako, tinatanong pa kung saan ko ginagastos. Kaya kaming mag-asawa, nagmamasada ako para sa aming mag-asawa. Kapatid, huwag mangyari yan sa atin. Huwag mangyari. Lalo na doon sa mga estudyante, graduate na kayo, meron na kayong trabaho. Ito naman ang time. Hallelujah. Pasayahin naman ninyo mga magulang nyo. Hallelujah. Ay, sabi ko sa inyo, alam nyo, natutuwa ako. Hallelujah. Yeah, siyempre, experience na po namin yan sa anak namin. Hallelujah. Naranasan na po namin sa anak namin na kung saan po kung saan nga napag-check-in kami sa Shangri-La, di ba? Masaya ka na doon. Alam nyo po, meron po akong isang pinsan. Meron po siyang anak, 2 lang po anak niya, babae. Pero makikita mo, kahit hindi kami nagpapangita personal, pero makikita mo sa mga post nila, kasi graduate na yung 2 anak niya, may trabaho na. Nakikita ko kung saan, wow, meron lagi silang trip to Korea, trip to Japan. Tapos sasabihin ang magpo-post yung parents at sasabihin, thank you doon sa 2 anak. Diba? Amen. Praise God. Angkinin mo to. Mami Beth, angkinin mo to, mangyayari sa iyo to. Hallelujah. Glory to God. Hindi lang 2, anak mo 3 pa. Palibasa kayo, mahihilig pa naman kayo sa travel. Ay, nako, maka-experience ninyo. Ang sarap kaya ng ganon. Hallelujah. Na yung parents mo, reward mo yun sa parents mo Diba? Magugulat ka na lang, hallelujah, na kung saan puntang Hong Kong si Joy at saka si Mami Annalie. Praise God, hallelujah. Diba? Parang, wow, parang panaginip. Parang pinag-uusapan natin kagabi, panaginip Sabi nga, kung tayo daw mananaginip, wag lang pang personal, managinip din tayo para sa pamilya natin. Ito, tingnan nyo. Sabi po dito,
When life is good, it's easy to trust God is in control. But when it seems like everything around you is falling apart, trust becomes more challenging. Amen? Siyempre, pag madali lang, madaling sabihin, I trust God. Pero pag dumarating ang time na, ay grabe, hallelujah. Ayan nga po sabi ko nga po ito, pinsan ko rin to, hallelujah. Na kung saan, marami po silang magkakapatid na lagi pong ang mother niya ay nanganganak yata, yearly, ganon. Dumating ang time na sa dami nila, siyempre, dyan pa lang, public school lang, hallelujah, meron siyang 2 anak na gumive up, grade 2 pa lang gumigive up na, ayoko na. Bakit? Meron siyang isang anak na sa grade 2 yata bumalik sa grade 2, parang ganon. Gumive up na yung bata, ayoko na. Siyempre kami, build up. Kasi sa amin po, sa pamilya namin, sa angkan namin, ang pinaka-pride po namin, dapat makatapos ng pag-aaral. Pinagtulungan po para mag-aral, in-encourage. Yung sumunod, umaayaw na rin. Pero alam niyo po, hallelujah, nakatapos sila ng mga pag-aaral nila, lahat. Ngayon, yung mother nila, pabalik-balik na lang. Saan? Sa Canada. Ilan ang anak niya na nasa abroad. Ngayon, makikita mo sila, kung noon, talagang nakita mo yung hirap ng buhay nila. Kasi bakit? Yung father nila magsasaka lang Una pang namatay yung father nila. Pero alam niyo po ngayon, ang buhay nila, magaganda na ang bahay, established na, meron na silang mga sasakyan, napapag-aral na nila yung kanilang mga anak. Pero kung ikaw, andyan pa lang, gumigive up ka na, kapatid, walang mangyayari sa iyo. Pero sabi nga, hallelujah, kahit pa watak-watak ang pamilya mo, pero ang Panginoon kayang buuin yan. Amen po ba? Sabi nga po sa Tagalog, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Yun lang naman ang gagawin natin Magpasalamat tayo sa Panginoon. Amen? At sa verse 7, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Amen? Hallelujah. Kaya anong gagawin? Hindi lamang pray. Pag nagpipray tayo, pray honestly. Maging honest po tayo sa prayer. Meron po kasi mga nagpipray, hindi honest sa prayer nila. Ang sabi po dito sa Hebreo 4:13, walang makakatagpo sa Diyos, ang lahat ay hayag at lantag sa kanyang paningin. At sa kanya tayo mananagot. Wala kang may tatago sa Panginoon. Kaya pag ikaw ay nag-pray, sabihin mo na lahat. Kung nagkasala ka, sabihin mo. Kung sa di ba, nung dati ka pang, yung dati mong relihiyon, pumupunta ka pa doon sa kumpisalan, sasabihin mo lahat. Tao yun How much more kung kay Lord? Pag kay Lord, sabihin mo na lahat. Kung kasalanan yan, isa-isahin mo na yung kasalanan mo para mapatawad ka. Amen? Kung may prayer request ka naman, specific, sabihin mo. Amen? Hallelujah. Sabi nga po sa Awit 139 verse 2, ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Hindi na tumakbo yung nyo dyan. Hallelujah. Kaya tingnan po natin, hallelujah. Kaya yung nasa isip natin, nasa puso natin. Tingnan po natin tanda natin to. Hindi alam ng demonyo ang laman ng isip natin. Si Lord lang. Paano nalalaman ng demonyo yung ating iniisip? Dahil sa ikinikilos mo. Kasi ang nangyayari sa iyo, yung kinikilos mo, idinidikta ng isip mo. O kaya, hallelujah, kung anong ibinuka ng bibig mo. Kung masakit ang ulo mo ngayon, huwag mong bigkasin na masakit ang ulo mo. Pag binigkas mong masakit ang ulo mo, lalong sasakit ang ulo mo. Bakit? Andyan ang demonyo nakaabang sa iyo. Amen? Hallelujah. Sabi nga, trusting in God brings deeper relationship with God. Don't separate good times and hard times from your faith. Huwag niyong paghiwalayin.
Kay good times siya, kay hard times siya, dapat andun pa rin ang ating pananampalataya. Sabi po sa Ephesians 6:18, never stop praying, especially for others. Always pray by the power of the Spirit. Stay alert and keep praying for God's people. Alam niyo, hindi tayo mauubusan na ipagpipray. Bukod sa sarili natin na ipinagpipray, pagpray mo rin yung iba. May pangangailangan din yung iba. Ipagpray mo nga lang ang pamilya mo eh. Lalo na kung malaki ang angkan mo, kulang ang isang araw para ipagpray mo siya. Amen? Sabi po dito, hard times are never pleasant. God can teach us a lot through hard times. During hard times, we will face trials, temptation, and tribulation. Yet, the Lord never leaves us during this time. Hindi tayo iiwan ng Panginoon. Tandaan natin yan. Amen? Hallelujah. Lalo na kung nandun tayo sa kalagayan na napakahirap talaga. Hindi tayo iiwan ng Panginoon. Kaya sinabi ng Panginoon yung salitang, I will never leave you nor forsake you, kasi dadaan ka sa hard times. Amen? Hindi lalabas yung salita ng Panginoon na yon na hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan kung hindi mo mararanasan yun. Hirap. Oh. Pero tingnan mo naman, makikita mo naman yung kapangyarihan ng Panginoon. Hallelujah. Na kung saan, Lord, thank you, hindi mo ako pinabayaan. Lord, thank you, natapos ang 5 years, graduate ako. O 4 years. Oh, hallelujah. Lord, thank you. Pagka-graduate ko, nagkatrabaho na ako. Lord, alam nyo, hindi pa natatapos yun ha. Akala nyo pagka nag-aaral kayo, pagka-graduate nyo, tapos na, hindi na. Hindi pa. Dahil pagka-graduate mo, maghahanap ka ng trabaho. May trabaho ka na. Lord, thank you, may trabaho na ako. May kasunod pa dun. Pag ikaw ay nagkatrabaho na, anong susunod doon? Lord, gusto ko magkaroon ng partner. No, di ba? Alam ko, iba, mga nagpipray niyan dyan ng partner. Oh, hallelujah. Hindi pa rin nagtatapos doon. Pagka meron ka ng kapartner, siyempre ang pag-iisipan mo, pakasalan mo naman yung partner mo. Amen. Hallelujah. Amen? Pag pinakasalan mo naman yung partner mo, siyempre mag-iisip ka na naman ng panggastos. Walang katapusan, kapatid yan. Pero ang maganda dito, ginagawa mo ito with joy. Amen? Amen? Hallelujah. Hindi yung, ayoko na mabuhay. Hallelujah. Tapos nga ang pag-aaral. Kaso magtatrabaho eh. Yun ang mga salita ng mga tamad. Magtatrabaho eh. Tapos ano ba kasunod? Tapos magkakaroon ka ng asawa. Tapos yung asawa mo, tamad. Ikaw rin ang maglalaba. Ikaw din ang... Di ba? Oh. Ano pa? Hallelujah. Tapos ikaw pa rin ang kakayod para ipakain sa kanila. Wag na lang. Lord, pwede bang hanggang dito na lang ang buhay ko? Yan ang mga salita ng tamad. Ay, ang sarap nga na kung saan, hallelujah, meron kang challenge. Di ba? May challenge sa buhay. Lord, salamat nakarating ako sa buhay na ganito. Nagkaroon ako ng asawa. Lord, salamat napatunayan kong babae ako na kung saan nagkaanak ako. Lord, salamat nakapagpaaral ako ng anak. Lord, salamat nakapagpag-graduate ako ng anak. Lord, salamat may pamilya na ang mga anak ko. Tingnan ninyo, yung makikita natin, hallelujah, yung level. Ibig sabihin, nag-grow up. Huwag kang umistop. Ay, ang iba, minsan, konti lang problema. Lord, buti pa, mamatay na. Ay, huwag naman ganun. Binrake lang ng boyfriend, ng girlfriend. Lord, kitiling ko na ang buhay ko. Kasi ang buhay ko nasa kanya. Hello? Tanggalin na yung mga ganyan salita, mga kapatid. Hindi yung boyfriend mo nagbigay ng buhay sa'yo. Tatandaan natin, ang buhay natin, hiram lang sa Diyos. Kaya wala kang karapatan, nakitilin ang buhay mo.
Baka mamaya merong mga naggigilit dyan ng ano, kaya pala akala mo, meron kang tattoo, yung pala, ginilit-gilit mo na yung, nako po. Minsan, alam nyo, natatawa tayo, pero merong mga ganyan. Kala mo mamamatay na, parang mawawala na ng pag-asa sa buhay. Kapatid, hindi yan ang itinuturo ng Panginoon. Ang tinuturo ng Panginoon, magkaroon tayo ng pananampalataya. At yung pananampalataya dapat alive. Makita sa atin. Amen? God cares about you. So don't be afraid to let Him know what you are going through. When facing obstacle, it is essential to stay in contact with God and ask for His help and guidance. Amen? Hallelujah. And last, sabi nga po dito, find the good. Amen? Hallelujah. Hanapin natin yung mabuti. Sabi po dito, have a heart of gratitude and find some good in your day. To claim it as good and to tell someone of that good. Remember, God is bigger than your problems. He is bigger than a bad walk. And this time on earth will be very short compared to the gift of heaven. Amen? Hallelujah. Alam niyo po, titingnan natin sa araw-araw, kahit nga, di ba, parang may nabasa yata ako doon din sa social media na kung saan, parang sabi, matanda na ako, para isipin ko pa yung mga bagay na yan. Para matanda na ako, para mag-focus ako dyan sa problemang yan, which is, pwede naman pala, i-offer ko kay God yung problem na yan. Oh Lord God, hallelujah, nararamdaman ko, may sakit ba ako? Hallelujah. Kung may nararamdaman akong sakit, Lord, I offer it to you. Kasi bakit? Ang ibinigay mo sa akin, hallelujah, yung maganda at kasiyasiyang buhay. Kaya Lord, hindi ako, kaya nga po, nung time na nagkaroon po ako ng sa hallelujah, naramdaman ko, na kung saan nagkaroon ako ng bukol sa breast, ako mismo nag-pray, sabi ko, habang nag-CCR ako, nagliligo ako, sabi ko, wala kang karapatang manatili sa katawang yan. Hindi sa'yo yan. Ang katawang yan ay sa Diyos. Kaya sabi ko, lumayas ka. Bukol, lumayas ka. Ginanong ko po, everyday ginagawa ko dyan. Minsan parang may kausap ko, bakit nandyan ka pa? Di ba pinapalayas na kita? Lumayas ka. Wala kang karapatan dyan. Hanggang sa dumating ang time, lagi pong sinasabing ganyan, pinalalayas kong ganon, dumating ang time na, saka ko naalala, oo nga pala, bakit wala? Sabi sa akin, pinalayas mo, tapos ngayon hahanapin mo. Di ba? Ganun po pala lang ang style . Kung masakit ang ulo, huwag ulo ang palalayasin. Yung espiritu ng sakit. Kasi baka mamaya, pinalayas mo yung ulo mo. Ngayon, naglalakad ka. Hallelujah. Yung sakit, palayasin mo. Kaya nga po, everyday, ito ang ginagawa ko. Ewan ko kung sino napasahan ko dito ng declaration of healing. Pinagpipray ko po yun everyday. Hallelujah. Bakit po? Hallelujah. Kasi ang naging problem po lang talaga sa akin, yung BP ko. BP ko, laging tumataas. Ewan ko kay Mika, bakit pinatataas ni Mika? Hallelujah. Yung high blood. Kaya sabi ko, espiritu ng high blood, lumayas ka. Maging normal ang aking blood pressure. Uric acid, layas sa katawang ito. Ang katawang ito ay para sa Panginoon. Maglilingkod ako sa Panginoon ng healthy. Amen? Kaya ganun lang Deklarasyon lang ang kailangan para marinig ng demonyo na walang karapatan ang sakit karamdaman sa katawan natin. Find the good. Amen? Hallelujah. At doon po natin makikita. Sabi po dito, hallelujah, have a heart of gratitude and find some good in your day. Hanapin mo, ano ba mabuti sa akin sa araw na ito? Kung araw na ito, napuno ka ng sermon, hallelujah, sermon without text, hallelujah, maghanap ka ng magagandang bagay na kung saan makakaaliw sa iyo, bagay na kung saan magiging maayos ang iyong pananaw. Amen po ba? Hallelujah. Ano pa? Claim it as good and to tell someone of that good. Amen? Hallelujah. Lalo na po ito, maranasan po. Kung kayo po ay makaka-experience po ng
pagiging leader sa life group. Kasi kailangan po natin to eh. Hallelujah. Makita natin yung kabutihan ng Panginoon. Bakit po? Hallelujah. Minsan darating ang time na pagpunta mo sa life group, either ikaw ang may feeling na wala sa mood. Ano ang ibig sabihin? Ikaw ang nakakaramdam ng kusang kabigatan. Kung hindi man ikaw yung dadatnan mo, may kabigatan. Amen? Kaya pero ngayon, ang gagawin mo, lalapit ka sa Panginoon, ipagpipray mo yan, at sasabihin mo, Lord, gusto ko ngayong araw na ito, maranasan ko yung kabutihan. Amen? Hallelujah. Ako naman po ay natutuwa dahil yung aking life group talagang lagi po akong masaya sa life group ko. Amen? Hallelujah. Kaya ako'y hindi tumatanda sa life group ko. Sila, hallelujah. Kahit sabihin matatanda na rin ang mga nila life group ko. Bakit? Nakakatuwa sila. Hallelujah. Bakit? Meron din po kaming isang kasama sa life group na, hallelujah, yes, nakilala ko na ang buong pamilya niya. Bakit? Ikinuwento na niya lahat ang buong buhay niya. Kasi hindi po ito pagchichismis ng buhay. Ibig sabihin lang, may tiwala sila sa akin. Amen? Hallelujah. Kasi ang hirap po na taon na ang binibilang, hindi mo pa kilala yung life group mo, hindi mo pa kilala yung mga kasama mo doon sa life group. Napakaganda po nung kilala mo na at ikaw mismo kilala din nila. Amen? Hallelujah. At doon mo makikita na magkakaroon ng liwanag ang buong araw mo. Amen? Praise God. Hallelujah. Bilang conclusion, nandito po. Alam niyo po, napakahalaga na kung saan po, bawat isa sa atin, maranasan to. Mag-grow up tayo. Keep our faith alive. Sabi po, God is with us. Every step of the way, it is important to rely on God and to remember that He is always with us. Tandaan po natin, maging alive tayo. Kasi buti nga tayo, ang ganda ng ating sitwasyon ngayon. Compare po natin doon sa mga tao na kung saan po, sa probinsya po sila nagsisimba. Sa probinsya po sila humahayo. Actually po, kami po, na-experience po namin yan ni Apostle. Siguro po, iyan po ang naging bunga. Kaya si Sherman po ay naging dedicated sa ministry. Bakit? Hallelujah. Nung time po na pinagbubuntis ko si Sherman, hindi po ako tumitigil sa ministry. Hindi ko po idinadahilan na hindi muna ako attend ng Bible study kasi buntis ako. Minsan hindi ko po idinahilan na hindi muna ako attend kasi sobrang laki na ng tiyan ko. Bakit lumaki ang tiyan ko? Maliit na lumabas. Hallelujah. Yan po. Tapos yung umuulan, yung amin tinatapakan, yung inaakyat namin ganyan, na parang pataas na ganon. Hallelujah. Talagang madudulas ka. Tapos buntis ka. Pero alam niyo po, tuloy lang kami, tuloy lang. Gabi po lagi yun. Ang amin pong Bible study, laging gabi. Pero never po akong umistop. Hallelujah. Kaya naman po, ngayon ko nakikita yung bunga. Bakit? Yung palang nasa sinapupunan ko ang magmamana nito. Amen? Na kung saan yung ministry, hallelujah, nasa kanyang puso. Amen? Kaya, kapatid, sabihin mo sa katabi mo, kapatid, keep the faith alive. Keep your faith alive. Amen? Meron po tayong pakikinggan. Ito po yung isang awitin na kung saan pakinggan po natin na kung saan tingnan ko kung magre-rema po sa inyo. Yan. May lyrics naman po yan, kaya pwede po natin pakinggan. Well, I understand it's hard to walk with your head hanging down, with many struggles in your life, you want to step down. Well, I understand the
And sometimes you want to give up, but I want to say don't stop. Just keep the faith alive. Just keep the faith alive. Keep love burning in your heart. Sometimes trials comes to teach us. Temptations comes to test us. If we are true, to keep the faith alive. Love Him. If life is perfect, would you serve Him in your heart? Just keep the faith alive. Just keep the faith alive. Keep love burning in your heart. Sometimes trials comes to teach us. Temptations comes to test us. If we are true, to keep the faith alive. Just keep the faith alive. Keep love burning in your heart. Sometimes trials comes to teach us. Temptations comes to test us. If we are true, to keep the faith alive. If we are true, to keep the faith alive. If we are true, to keep the faith alive. Sige po, tumayo po ang bawat isa. Praise God. Hallelujah. Pumikit po tayo. Sa oras na ito, isipin mo, hallelujah, ano ang dapat mong gawin para ang iyong pananampalataya ay maging alive sa Panginoon. Hallelujah. Kailan ka magmamahal sa Panginoon kung meron ka lang nararamdaman na pain sa buhay mo? Kailan ka maglilingkod sa Panginoon pag nakakaranas ka ng trials and temptation? Sabi nga sa awitin na yun, maging totoo tayo sa harapan ng Panginoon. Kapatid, sa oras na ito, mag-pray ka sa Panginoon. Hallelujah. Bless your holy name, O God. Hindi ko na po, Panginoon, hihintayin pa na kung saan po, Lord God, hallelujah, na kung saan po ako ay maglalakad, na kung saan ang aking ulo, Panginoon, ay parang walang laman, nakahang na lang, Panginoon. Hindi ko na hihintayin, Panginoon, na makaranas pa ako, Panginoon, hallelujah, ng mga hard times. Lord, sa oras na ito, narito ang mga anak mo. Alam mo ang laman ng puso ng bawat isa. Alam mo ang isipan ng bawat isa, Panginoon. Keep our faith alive, Lord. We will grow up, Lord. We will rise up, Lord. Magle-level up kami, Panginoon, O God. Nakita mo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Panginoon, kung paano mo kami, Panginoon, O Lord God, tinubos sa aming mga kasalanan.
Naranasan namin, Panginoon, ang kagalakan. Naranasan namin, Panginoon, O Lord God, ang tagumpay. Pero ngayon, Panginoon, ipakikita naman po namin sa iyo na kami alive pa rin ang pananampalataya sa iyo, Lord. Oh, hallelujah, Lord God. Bless your holy name, O God. Oh, Rabashakadaraga. Sige, kapatid, lapit mo sa Panginoon. Kung nakakaranas ka ng mga hard times, hallelujah, problems, temptation, ito ang time na kung saan, hallelujah, lapit mo sa Panginoon. Pray honestly. Give to God completely your life, your whole being. Keep the faith alive. Urabashakadara kandara bashakadara. Urabashakadara. Para sa'yo, kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Salita mo ang tanging sandigan ko. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Salita mo ang tanging sandigan ko. Kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. At kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. At pag-ibig mo ay sapat, awa mo'y para sa lahat. At kahit ako'y nagkulang, salita mo ang tanging sandigan ko. At pag-ibig mo ay sapat, awa mo'y para sa lahat. At kahit ako'y nagkulang, salita mo ang tanging sandigan ko. Kahit anumang panahon, mabigat ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Yes, Lord, hallelujah. Bless your holy name, O God. Patuloy ka, Panginoon, O God. Kami sa iyo magtitiwala, Panginoon, O God.
dumating man, Panginoon, ang mga hard times, Panginoon, problems, trials, O God, even temptation, O Lord God, but still, O God, we keep our faith alive, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, O God, sa iyong salita, Panginoon, O God. At patuloy, Panginoon, O God, magiging buhay kami, Panginoon, sa iyo, Lord God. Salamat po sa iyo lahat na papuri sa pangalan ni Jesus. Amen.